hindi na hindi maintindihan ang salita ng Panginoon. And ano na lang din, meron may tubig sa likod. Never may nauuhaw o nainumin. Pero po sa likod, ilipuhin ko muna doon. May bayad po, 20. Walang po rin. So yan po, end up po natin ang sarili. At ang ating speaker for today, si Brother Paul. Morning. Morning po. Parang may baka sa likod, ha? Sensya na po, pagdadamot ko muna ng electric fan, ha? Wala po tayong lahat na akin to. Okay. Mas nagmamandingan tayo, eh. So, ngayon pong umagang ito, pasalamat po tayo sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan, no? At tunay pong ang salita niya ay ito ang magdudulot sa atin ng pagbabago. Kapag tayo'y bago lang sa Panginoon, o kakakilala lang natin, ang salita niya po ang tunay na masusumpungan natin na magbibigay ng kapayapaan, pag-asa, at pagkabuo ng ating buhay. Yung ating pong nabasa ngayon sa Aklat ng Santiago ay tungkol ho sa pagkakaroon ng relasyon natin sa Diyos. Sino po yung may relationship na sa Diyos natin? Asang kamay yan. Kung tayo may relationship na, ay tinuturing na tayong kaibigan ng Panginoon. No? Ang ating buhay po ay maikli lang, no? Maikli lang sa mundo. At magandang pagyamanin natin ang ating panahon dito sa mundo nang mayroon tayong relasyon sa Diyos. Okay, ang title po ng ating tatalakayin ngayon ay baka magkamali ako ng title eh. Ang kaibigan ng mundo ay kaaway ng Diyos. Sino po bang gustong maging kaaway ng Diyos? Wala po. Sa likod, sa hagdanan, wala po ba tayo nakikita dyan? Anong may nakikita ako sa likod, no? Na hindi po maganda na maging kaaway tayo ng Diyos, ano? Kasi mahirap labanan ng Diyos at ang kanyang hangarin, no, para sa ating lahat. Kaya tayo nabuhay sa mundo kasi ay para tayo ay magbigay ng luwalhati sa Kanya. Amen po ba yun? Magbibigay luwalhati, no, sa Panginoon. Yun ang ating rason kung ba't tayo nabuhay, no, at nabubuhay pa. Ngunit hindi natin siya lubos na mabibigyan ng luwalhati kung wala tayong relasyon sa Kanya. Kung hindi tayo nakakilala sa Kanya at kung hindi natin siya kaibigan. Kung kaaway tayo ng Panginoon, ibig sabihin, tayo yun ay dahilan sa ating kasalanan, no? Yun ang naghiwalay sa ating Diyos, ang kasalanan. Kaya, mula nung nagkasala si Adan at si Eva, ang tao ay naging kaaway ng Diyos. Okay? So tayo rin, nung ipinanganak, hindi naman natin kasabay pinanganak si Adam and Eve, no? Adam and Eve. Si Enrile lang yun, si Enrile. Si Enrile, boy pa ngayon, ano? Si Lolo Frank po, nauna na. Hindi na umabot ng 100. Pero, basta tayo pinanganak sa mundo, tayo pinanganak na may nature of sin sa ating buhay. No? Tayo may kasalanan. Kaya, lahat tayo ay hindi karapat-dapat sa harap ng Panginoon at hindi makapagbibigay ng luwalhati sa Kanya. So, mas maganda na tayo ay kaibigan ng Diyos at kaaway natin ng mundo. So, ang title natin ay, ang kaibigan ng mundo ay kaaway ng Diyos. So, at the end of this message, I'm praying na lahat po tayo ay kumbinsido na tayo ay maging kaibigan ng Diyos at maging kaaway ng mundo. Okay? Ang aklat po ng Santiago, ang English po ng Santiago ay James, no?
Si Santiago po ang sumulat nito. At itong Santiago na to, hindi po ito yung isa sa mga 12 disciples. No? Di ba meron doon yung kapatid ni John. Sila po ay the sons of thunder, John and James. Hindi po ito yung Santiago na tinutukoy. No? Ang tinutukoy po dito ay ang half-brother ni Jesus. Bakit siya may half-brother? Kasi si Mary po, no, ang kanyang ina, na nagluwal sa kanya, no? Ngunit si Jesus po ay nabuo ng banal na spirito, no? At hindi po ni Joseph at ni Mary. So, si Santiago po ay kapatid ni Jesus sa ina dahil si Maria at si Joseph ay mag-asawa, nagkaroon po sila ng anak at yun po ang pangalan, isa doon ay si Santiago. So ito po yung half-brother ni Jesus, no? Sabi po sa Matthew 3:55, no? Hindi ba ito ang anak ng karpentero? Hindi ba ang kanyang ina ay si Maria? Hindi ba ang mga kapatid niyang lalaki ay sina Santiago, Jose, Simon, at Judas? So si Jesus pala may 4 na kapatid na lalaki, no? Sa ina. Si Santiago, si Jose, si Simon, at si Judas, no? Hindi to si Judas Iscariote, iba po ito, no? So kung mapapansin nyo, mga pangalan nun, magkakapareho, no? Santiago, Jose, Simon, Judas. So for clarification, for clarity pala, ang tinutukoy natin ditong Santiago na sumulat ng aklat ng Santiago ay ang half-brother or kapatid ni Jesus sa laman. So isinulat po itong Book of James, no? Para sa 12 tribo na nagkalat. So ito yung mga Hudyong Kristiyano na. Mga Kristiyano na ang pinagsulatan nito. Isinulat ito para paalalahanan ng mga mananampalataya na bigyan ng luwalhati. Gaya ng ginagawa natin, no? Tuwing tayo nagkikita-kita, tayo nagpapaalalahanan, no? Na magbigay luwalhati sa ating Panginoon. Kasi yun talagang ultimate purpose natin, no? So yun yung purpose, no? Bakit sinulat ang Book of James? Nabigyan ng luwalhati ang Diyos, ipaalala ito sa mga Kristiyano sa pamamagitan ng buhay natin. So maganda talaga pag nagpapaalala tayo, no? Meron pong libro si Pastor Peter Tanchi, yung Motivate, no? Ito po yung para sa pamilya, no? M stands for modeling, no? Yung T po doon is time, I intimacy. So yung M po doon is modeling. Ibig sabihin, pag nagtuturo tayo sa mga anak natin o kung sinong may tuturuan tayo na tao, hindi pwedeng sinasabi lang natin, kundi ito'y nakikita sa ating kilos, nakikita sa ating salita, nakikita sa ating gawa. No? So it's giving God the glory by showing our Lord, no, our life to Him. So yung kilos natin, pananalita at pag-iisip. So ito pong Santiago may 5 chapters, no? Ang tutukuyin po natin ngayon ay nasa chapter 4. At itong 5 chapters na to, magandang basahin po natin to even in one sitting, no? Kasi ito ay punong-puno at malaman ng mga katuruan na nagbibigay sa atin ng gabay kung paano tayo mamuhay. Gaya po nitong chapter 4 na ating pong tinungayan, ito po ay tungkol sa pagrelasyon natin sa Diyos at ma-assess natin, no? Ma-check natin, ma-evaluate natin kung tayo ay kaibigan or kaaway ng Diyos. So bago tayo pumunta doon, manalangin po muna tayo. Ama namin Diyos, pinupuri ka namin ngayong umaga. Salamat po sa lugar na to na napagdadausan namin ng inyong pananambahan. Salamat Panginoon sa mga kapatiran na nandito, sa mga bisita, at na inyong ginather, Panginoon, upang kami ay sama-samang magsamba sa inyo at magpuri, magpasalamat. Thank you Lord sa salita niyo ngayong umaga na magtuturo sa amin at pwede naming i-assess ang aming buhay kung kami ay
kaaway ng Diyos o kami kaibigan niyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Kapag kami marupok, kami mahina, tulungan niyo po kami sa pag-intindi. May mga bagay na nakakagulo, nakakadistract. Naway alisin niyo po mga bagay na to para po tuloy-tuloy yung aming pag-intindi sa inyong salita. Gamitin niyo po ang panahon na to upang kami mapakain ng inyong banal na salita. Ang aming espiritu ay makakain ng pagkain espiritual. Tulungan niyo po kami ngayong araw na to. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa Panginoon Jesus. Amen. So, kaibigan ba tayo o kaaway ng Diyos? So, puntahan po natin ang una nating punto na makikita natin sa talatang 1 hanggang 6, no? So, yun sa mga nagno-notes, no? Ang buhay na nasa laman o nasa mundo ay hindi sa Panginoon. Okay? So, nandun pa lang may contrast na, no? Pag sinabing contrast, may salungat, no? So, ang buhay na nasa laman, ibig sabihin, ito yung buhay na pinagisnan natin. Hanggang ngayon po, tayo po ay nasa laman, no? Flesh. Ang kaibahan lang kapag ikaw may relasyon na kay Jesus Christ, kung ikaw tumanggap na sa Kanya bilang tagapagligtas mo at ginawa mo siyang Diyos ng iyong buhay, maaaring ikaw ay nasa laman pa, ngunit ang banal na Espiritu ay nasa iyo na. So, pwede pala tayong mamuhay maski tayo nasa katawan pa natin, katawang tao. Tayo ay mabuhay ng ayon sa gusto ng Diyos. No? Tayo ay mamuhay ng nasa Panginoon. Ngunit ang una po natin punto, ang buhay na nasa laman o nasa mundo ay hindi sa Panginoon. Ito po magpapakita, itong kung 6 na verses na to, ano yung mangyayari kapag tayo'y wala sa Panginoon. So una natin makikita ay ang hindi buo o hindi kompleto. Yun po yung subpoint natin. So ang buhay na nasa laman, kapag ikay nasa laman pa at wala ka sa Panginoon, ang buhay mo ay hindi buo. Sabihin niyo po, hindi buo. Ibig sabihin, hindi kompleto. Okay? Ito po ay hindi satisfied. Diba? Pag meron tayong kakain ng restaurant, no? Kahit konti lang yung kinain mo. Minsan nagre-reklamo tayo. Kung kakain dyan kasi ang konti ng serving dyan eh. Diba? Doon sa mga malakas kumain, medyo, ay oo nga, hindi na. Pero doon sa mga nag-appreciate ng pagkain, kahit na yan ay konting serving lang, pero ito ay napakasarap. No? Kumbaga, nakuha yung taste buds mo. No? Nakuha. Sarap naman ito. Kahit ito ay konting binilot-bilot lang na spaghetti, na pasta, pero ito ay napakasarap. Satisfied ka. No? Pwede mong sabihin na satisfied ka. No? Kaya pagka-satisfied ka, kinikwento mo ito, uy, kain ka sa restaurant na yan. Kahit konti lang yan, nakakasatisfy. No? Ito ay nakaka-fulfill ng iyong cravings. Okay? So, buo. Pagkain mo doon, buo ka. Merong ganun, di ba? Doon pagkakain ko doon, kahit na konti lang yung kinain ko, satisfied ako. So, the key word is satisfied. Kapag buhay po natin ay nasa laman at wala tayo kay Kristo, there would never be satisfaction. Hindi buo, hindi kompleto. Sabi po sa James 4:1, kanina po binasa natin sa Ingles, ako po babasahin ko sa Tagalog. Ang una pong verse, no? Saan nagmula ang mga pag-aaway at mga paglalaban-laban sa inyo? Hindi ba ito ay nagmula sa inyong mga pagnanasa sa kalayawan na nag-aaway sa inyong katawan? No? So what causes quarrels and what causes fights among you? Is it not this, that your passions are at war with you? So habang po tayo nasa katawang ito, apain nyo nga yung katawan nyo. Okay ba? Ano pa? May nakakapapa kayo. Ibig sabihin, buhay na buhay pa kayo, no? Ang katawan po natin kasi, pag namatay, meron po tayong spirito, no? Na pag namatay tayo, hihiwalay yan. Okay? Hihiwalay yung katawan sa espiritu.
At doon po, kung tayo nasa Diyos, kung namatay tayo bago bumalik ang Panginoong Jesus, kapag tayo inabutan, bumalik na si Jesus at tayo patay na, ulit-ulit po. Kapag tayo ay namatay at hindi pa bumabalik si Jesus, yung spirito natin pupunta sa langit o sa impyerno. Dalawa lang ang destinasyon, no? Pupunta ka sa langit kapag ikay namatay at ikay nakikristo na. O si Kristo ay nasa puso mo na, nasa buhay mo na. Ngunit pag ikay namatay at wala pa si Kristo sa'yo, sa impyerno ang punta mo. So, totoo po ang langit, totoo ang impyerno. Nasa Bible po yan. At yun nga po, yung habang tayo nabubuhay sa ating sa ating katawan na corrupted ng kasalanan, hindi tayo masasatisfy, hindi rin natin mabibigyan ng luwalhati ang Diyos. So, hindi buo. Gusto nating magpuri sa Diyos, ngunit hindi ito'y aabot sa Kanya sapagkat tayo wala kay Kristo, no? Tayo nasa laman. Dito, tinukoy ni James, bakit pa may pag-aaway sa mundo? Tanong nyo, bakit may gera? No? Bakit may conflict sa mga Israelites at sa Hamas? Bakit may conflict sa Russia at sa Ukraine, no? Balik tayo 50 years ago, bakit may gera? World War II, 50 to 70 years ago, no? Bakit may World War II? Dahil yan sa mga pagnanasa sa ating katawan, no? Kasi hindi buo hindi kumpleto. Gusto mong, may mga bansa, gustong manakop pa, no? Dali natin sa pagkain, walang kabusugan, no? Minsan tayo, may mga time na walang kabusugan, kaya tayo ay naiimpatyo. Okay? Kasi gusto natin kumain ng kumain, yung ano yung maganda sa mata, masarap. Pero hindi natin alam, pag tayo'y sobra na sa kinakain, tayo'y nagkakaroon ng sakit sa tiyan, no? Kung sa mga away naman, no? Ang tanong dito, bakit ba may away, no? Kasi nga ang nananalata sa atin yung selfishness. No? Gusto natin yung sa atin lang. Ito po mga salita po na makikita natin sa James 4:2, no? Ang makikita natin dito ay mga salitang nagpapakita na ang taong wala kay Kristo ay hindi talaga buo. At ginugusto niya pang magkaroon. Verse 4:2 po, no? Ang sabi doon, may masidhi kayong paghahangad. Ito yung hindi kompleto doon. Ngunit, hindi kayo nagkakaroon. So, babalik tayo mamaya dyan, ano? Sa James 4:3 po, ang sinasabi doon, nag-iimbot, ngunit hindi kayo nagkakamit. So kayo ay nag-aaway at naglalaban. Hindi kayo nagkakaroon. Sa verse 3 naman humihingi kayo, ngunit hindi kayo nakakatanggap. So balikan natin yun, hindi nakakatanggap, hindi nagkakaroon, hindi nagkakamit, hindi kayo nagkakaroon, sabi sa verse 1. Sa verse 2. Hindi kayo nagkakaroon. Anong nangyayari pag hindi kayo nagkakaroon? Kayo ay umapatay. Sino bang nakapatay na dito? Ipis. Daga. Nagtatas ng kamay. Ipis, lamok. Pero ang tinutukoy po dito ay pagpatay sa tao. Okay? Sabi sa Ten Commandments, no? Ang sinasabi po doon ay sa Exodus 20 verse 17, ang sinasabi po dito ay ang murder, no? Huwag ninyong pagnasaan ng huwag kayong pumatay. Ibig sabihin ng pagpatay dito ay murder. Murder is yung pagka pinagbalakang mamatay ng tao dahil nagagalit ka sa kanya. No? Ang pinagmumulang lang naman ng pagpatay, yung galit. No? Yun po ay yung sinasabi sa Old Testament. Pero sa New Testament po,
Ayon sa Mateo 5:21 to 23, kaya po babagal, naglalag po itong computer. Yan. Narinig ninyong sinasabi nila noong unang panahon, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mapapasanganib sa paghatol. Ngunit sinasabi ko sa inyo, nang sino mang nagagalit sa kanyang kapatid, nang walang dahilan, ay mapapasanganib ng kahatulan. Ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, hangal ka, siya ay mapapasanganib. Ngunit ang sino mang magsabi, wala kang kabuluhan, siya ay mapapasanganib sa apoy ng impyerno. So kahit hindi ka daw pumatay ng tao, sabi ni Jesus, ngunit sa isip mo may galit ka, parang pumatay ka na rin. Okay? Or yung galit na yun, normal naman sa taong hindi ang nagagalit. Meron pa ba taong ditong hindi pa nagagalit? Wala naman po, di ba? Lahat tayo may, at one instance in our life, nagalit tayo. Pero kung ito'y nanatili sa atin, no, yung galit na natili sa atin, hindi nawala, hindi tayo nagpatawad o hindi tayo humingi ng tawad, yun ay hindi kaaya-aya sa Panginoon. So pag galit ka daw sa isang tao, hindi ka pwedeng magpuri sa Diyos o magbigay ng offering. Sabi sa verse 23 ng Matthew 5, kaya nga kapag ikaw ay magdala ng iyong kaloob sa dambana at doon ay maalaala mo na ang iyong kapatid ay may laban sa iyo, iwanan mo roon sa harap ng dambana ang iyong kaloob. So yung offering mo daw, or yung praise, no, words, o may offering kang tithes, o may offering kang bagay sa Panginoon, iwan mo daw muna ito at makipagbati ka dun sa tao. Kasi hindi i-honor ng Panginoon tong offering to dahil may galit ka or may conflict ka sa isang tao. Lumakad ka at makipagsundo ka muna sa iyong kapatid. Pagkatapos ay bumalik ka at maghandog ng iyong kaloob. So ito po yung sinasabi sa verse 2 na may masidhi kayong paghahangad, ngunit hindi nagkakaroon, kaya kayo pumapatay. So ito yung isang resulta ng may paghahangad tayo. Nagkakaroon tayo ng galit o tayo pumapatay. So verse 3 naman po, sinabi po doon, verse 2b pa rin pala. Nag-iimbot, ngunit hindi kayo nagkakabit. Ano po ba yung nag-iimbot sa English? Yung covet, no? Nasa ano rin yan, sa Ten Commandments, no? Yung huli. Huwag ninyong pagnanasahan ng bahay ng iyong kapwa. Ibig sabihin, yung lahat ng kagamitan niya, no? Kung ano meron siya, huwag mong pagnasahan. Kasi yun po ang danger natin sa culture natin ngayon, no? Lalo sa social media, na ang isang tao, kapag merong isang bagay, gusto natin meron rin tayong ganun. Meron tayong nakita sa Facebook na kakilala natin na may bagong, lagi natin example, cellphone, no? Gusto mo na rin magkaroon, no? Mayroong bagong bahay, ay gusto ko lumipat rin doon. Nagpagawa yung kapitbahay mo ng 3 floors, pinagawa mo 4 floors. Oh. So nagkakaroon ng kompetisyon dahil gusto mong magkaroon rin ng bagay na meron ka ng kapitbahay mo. Sabi rin dito, going further sa Exodus 20:17, huwag ninyong pagnasahan ang bahay ng iyong kapwa o ang kanyang asawa, mga alipin, mga hayop, o alinmang pag-aari niya. So, nilahat na dito ng Panginoon. Ibig sabihin lang, ayaw ng Panginoon na tayo nagkakagusto o pinagnanasahan natin yung bagay, yung asawa, o yung alipin na meron ang kapitbahay mo o ang ibang tao. Ang gusto ng Panginoon dito, maging sufficient ka sa Panginoon. Maging kontento ka sa Panginoon. So, ang sinabi dito sa verse 2, no? Pa rin, nag-iimbot, ngunit hindi kayo nagkakamit. Kaya, ang resulta na daw nito ay nag-aaway-away at naglalaban-laban. So, iniisa-isa dito ni Santiago, no? Yung mga resulta ng mga pagnanasa natin. Nung una kanina, tayo pumapatay.
Yung pangalawa, tayo ay nag-aaway-away at naglalaban-laban. In-explain rin dito ni Santiago kung bakit hindi naman tayo nagkakaroon. So, nagnanasa ka, pero hindi ka naman nagkakaroon dahil hindi kayo humihingi. So, yun pala yung problema, no? Lalo sa mga Kristiyano, hindi tayo humihingi sa Panginoon. Hindi natin isinasabi o pinagpe-pray sa Panginoon kung ano yung talagang gusto natin. At kapag tayo ay kaibigan na ng Diyos, pag tayo humiling sa Diyos, ang hihilingin natin ay kung ano yung kalooban niya. Hindi tayo hihingi sa Kanya na alam natin na hindi niya ibibigay sa atin. Ibig sabihin, hindi niya kalooban. So, hindi kayo nagkakaroon dahil hindi kayo humihingi. Meron na ba tayong hiningi sa Diyos na hindi binigay? Ang rason lang po doon, kasi hindi yun ang kalooban niya. God's delay is not rejection. Tandaan natin yun, no? Sabihin natin, God's delay is not rejection, but redirection. Redirection. Ibig sabihin, ito yung daan mo, ito yung plano mo, ito yung panalangin mo. Lord, gusto ko magkaroon ng magandang sapatos. Yan. Yun yung request mo. Yun yung panalangin mo kay Lord. No? Pero hindi binigay ng Panginoon yun. Magtatampo ka ngayon. Para lang isang pares, Lord, di mo pa binigay. Pero kung kilala natin ang Panginoon, pero kung kaibigan natin ang Panginoon, alam natin bakit hindi niya ibinigay yun. Kasi meron ka pa naman 2 pares ng sapatos. No? Gusto tayong turuan ng Panginoon, for example ito, no? Ng kakontentuhan sa Diyos. Meron ka pa naman 2 pares, pwedeng yung request mo, ibibigay ng Panginoon, iba kung ano yung kailangan mo. Kasi napakababaw natin, pero napakalalim ng Diyos. Ang Diyos alam niya yung pangangailangan natin. Amen? Tayo, alam natin yung pangangailangan natin. Gusto pa natin sobra pa doon. Pero alam naman natin na ibinigay na ng Panginoon yung nararapat sa atin. So ito yung tinuturo sa atin ng Panginoon dito, no? Hindi tayo nagkakaroon dahil hindi tayo humihingi. Pero further down sa verse 3, sinabi rin na Santiago, okay, sige, humihingi kayo. Ngunit hindi kayo nakakatanggap. Mayroon bang ganon? Yun yung example natin. Bakit? Sabi rin doon sa verse 3, sapagkat ang inyong paghingi ay masama. Ang inyong hinihingi ay gagamitin ninyo sa inyong mga, babanggitin ko ng tama, kalayawan. Baka kasi kalawayan, iba yun. Kalayawan. So humihingi tayo sa Panginoon ng hindi na dapat. Sobra na doon sa pangailangan natin. Maaring ito ay pride na lamang. No? Meron akong 3 pares. Yung kaibigan ko, yung kapitbahay ko, 2 pares lang. O kaya, meron akong 2.5 pares. Kaliwala yung isa eh, no? Proud ka na nun. Kasi nga, nahigitan mo yung kapitbahay mo. Ang problema sa atin minsan, binigyan na tayo ng Panginoon, gusto pa nating magyabang sa iba. Okay? Gusto pa nating higitan yung iba. So that is pride. No? So, i-recap ko lang, no? Kasi wala tayong projector. Yun yung una, no? Ang buhay na nasa laman o nasa mundo ay hindi sa Panginoon sapagkat hindi buo, hindi kompleto. So, James 4, chapter 4, verse 2 hanggang verse 3, pinakita dito yung mga kakulangan natin na, kala natin kakulangan natin, pero hindi pala sufficient. Pero alam nyo ba, sabi sa 2 Corinthians 3:5, ang kakumpletuhan daw natin ay ang Panginoon. Our sufficiency is in Christ. Let us believe that, let us trust in the Lord that our sufficiency is in Him. So hindi na tayo magnanasa ng iba.
na hindi buo. At magiging hindi buo ang buhay natin. Kapag tayo kaibigan na ng Diyos, laging buo tayo kay Kristo. Hindi tayo nagkukulang. Kumantong man tayo sa kalungkutan o depression, no? Na nagiging emphasize ngayon sa ating culture, no, yung mental health issues. Yes, it happens. It is true. Reality yun. But what can cure that is our sufficiency in Christ. Amen ba yun? Kasi kala natin kulang tayo eh. Siguro hindi lang natin nakilala si Jesus bilang kaibigan. Yung inawit natin kanina, what a friend we have in Jesus. Indeed, the best friend, the bestest, if there's a word like that, the best friend that we can have in this world is Jesus Christ. Amen? Kahit tayo mag-isa na lang, kahit tayo lonely, kahit tayo napabayaan na, hindi pinapansin, si Jesus ang magbibigay nun. Siya ang magpupuno sa atin. Hindi ang asawa mo, hindi ang best friend mo, hindi ang kayamanan ng mundo, hindi ang material things, hindi ang posisyon, hindi ang kasikatan. Ang magpupuno sa atin ay si Jesus. So yun yung unang problema, no? Kung tayo nasa laman, hindi buo. Ito po yung pangalawa, sa verses 4 to 6. Ang buhay na nasa laman o nasa mundo ay hindi sa Panginoon, sapagkat ito ay hindi bagay. Sino yung mag-asawa dito na nandito? Ayan, 2 pares, 3 pares. Tanong yung sarili nyo, bagay ba kayo? Hindi daw, sabi na Ching. Ano lang naman yun, question lang naman, hindi kailangan umamin natin. Hindi, joke lang. Joke lang po yan, no? Hindi bagay ang kamunduhan at ang Diyos. So, kapag nandun ka sa mga bagay na hindi nasa Diyos, kaaway mo ang Diyos. Kapag nandun sa mga bagay na maka-Diyos, kaibigan mo siya. Sabi sa James 4:4, hindi ba ninyo nalalaman kayong mga ngalunyang lalaki at babae? In English po, no? You, adulterous people, na ang nagnanais maging kaibigan ng sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Kaya ang sino mang makikipagkaibigan sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. So yung pong statement na yun, nagpapakita na hindi bagay ang mundo sa Diyos. Ano pong sinasabi sa Matthew 5:24? Walang taong makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat maaaring kapuotan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Maaaring maging tapat siya sa isa at pawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Alam nyo, sa Bible po, no, sa salita ng Diyos, paulit-ulit natin mababasa ang conflict o yung contrast o yung pagkasalungat ng kayamanan at Diyos. So for obvious reasons that if you have all the wealth in the world and ginugugulo mo yung oras mo para ingatan yun, i-sustain o palaguin, baka mawala na tayo ng oras sa Diyos. Hindi po kasalanan ng maging mayaman. Ang hiningilan ng po ng Diyos sa atin, kapag may pagpapala tayong yaman, siya pa rin ang inuuna natin. Kasi hindi yung yaman ang sufficiency natin. Babalik po tayo dun sa kakontentuhan natin sa Diyos. Hindi po sa yaman yan. Hindi po sa yabang yan. Kundi ang pagmamalaki natin ay tayo ay na kay Kristo. Meron akong teacher noon sa college. Alas 8 pa lang ng umaga, first subject kami. Kaya pala, lagi kaming first subject sa kanya. Sa eskwela yun, no? Empleyado rin pala siya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. No? Kasi yung eskwelahan namin, malapit sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya, magbe-breakfast siya kunyari, at magtuturo ng first subject sa amin. So, may dalawa siyang trabaho. Pero sabi ng Panginoon, you cannot serve two masters. No? Nagtatrabaho siya doon, nagtatrabaho rin siya sa eskwela. Tapos isang araw, nakasabay siya ng mga klase ko. Nasa jeep, hindi nakapang-opisina eh.
kapang bahay. Natanggal pala siya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi nalaman na nagtuturoy siya sa Lasal. No? Tuturoy siya sa eskwela. So you can never have two masters at the same time. Anong nangyari sa kanya? Lumala. Parehong nawala. No? Sana nag-concentrate na lang siya sa isa. Naging sakim kasi. O may pangangailangan ka man, hindi mo ito ipinagkatiwala sa Panginoon. Ginawa mo ay pinagkatiwala mo sa sarili mong katalinuhan, sa sarili mong kakayahan. Hindi ka nagtiwala sa Diyos. No? Kaya doon yung tinuturo sa atin ng Diyos sa Biblia. Hindi mo pwede pagsabayin ng paglilingkod sa Diyos, tapos naglilingkod ka sa kamunduhan. So yung kayamanan dito sa verse 24 ng Matthew 5, it pertains to the world. Okay? Again, we go back to Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. A verse full of wisdom because it teaches us about our dependency in Christ. Talagang dapat sa Kanya tayo nakadepende sa lahat ng bagay. Sa schedule natin, no? Sa pangangailangan natin sa buhay, sa pang-tuition natin, kailangan natin pambayad ng bill sa bahay, sa mga relationships natin, we all depend on God alone. He alone knows everything. He is sovereign. He is all-sufficient. He is omniscient. He knows everything from start to finish ng ating buhay. Wala tayong maitatago. And what we can do is to depend on the Lord, on our life. No? If we're not doing that, we can start doing that. To trust the Lord dun sa Kanyang mga plano sa ating buhay. No? So, ito yung una, no? Hindi bagay ang Diyos at ang mundo. Verse 4. Ano pong sinasabi sa verse 5? Sinasabi ng kasulatan, ang espiritong nananahan sa atin ay labis na naninibugho. In English po, no? Or do you suppose it is to no purpose that the Scripture says, He yearns jealously over the Spirit that He has made to dwell in us. Nabanggit ko kanina, kapag ikaw ay na kay Kristo, na kapag ikaw ay tumanggap kay Jesus bilang tagapagligtas at meron ka ng buhay na walang hanggan, kasabay nun ang pagpasok ng banal na Espiritu sa ating buhay. Doon papasok yung Lord and Savior, di ba? Yung Lord ng buhay natin. Kasi ang Holy Spirit na nasa buhay natin. Kaya siya na dapat ang masusunod sa lahat ng isip, salita at gawa natin, ang banal na Espiritu. Pero ano ba yung sinasabi sa atin? Ang pamumuhay sa laman o sa mundo, para sa Diyos, hindi bagay sa Kanya yun. Kasi ang sa Diyos ay ang Espiritu Santo nasa loob natin. Ngunit tayo, maski ang Espiritu Santo ay nasa loob natin, andun pa rin yung pagdanasan na naglalaban. At minsan, yun yung pinagbibigyan natin. Hindi natin napapakinggan yung sinasabi ng banal na Espiritu. Malamang, kulang tayo sa pakikipag-usap sa Diyos. Kulang tayo sa pagbabasa ng Kanyang salita. Kulang tayo sa pananalangin. Kulang tayo sa paghingi ng wisdom mula sa Kanya. Kulang tayo ng paghingi ng discernment para marinig natin ang banal na Espiritu at anong Kanyang sinasabi sa lahat ng bagay na gagawin natin. Lahat ng pagpaplanuhan natin, lahat ng bagay na pagdidesisyonan natin. Sabi sa James 4:6, yung kasunod na verse, no? Ito, isa pang pangatlong sinasabi ng passage na to na hindi bagay ang Diyos sa mundo. Ngunit tayo ay binigyan ng higit pang biyaya. Dahil dito sinasabi niya, sinasalungat ng Diyos ang mga mataas, ngunit binibigyan ng biyaya ang mga mapagkumbaba. So kanina yung una nating kasalungatan sa Diyos ay yung pakikipagkaibigan natin sa mundo. If we are in the world,
then we are not of God. Kaaway tayo ng Diyos. Okay? Yung pangalawa, nagkakaroon ng paglalaban dun sa banal na spiritong nasa atin at yung gawa sa laman. So, contrast rin yun, no? Hindi rin bagay. Ang pangatlong hindi pagkabagay ay ang pagiging mataas natin. Mayabang tayo eh. No? Hindi na natin kailangan ng Diyos sa buhay natin. Kasi nga, maganda ang nangyayari. Kapag naman hindi na maganda nangyayari, tayo'y luluhod. Mananalangin at hihingi ng tulong sa Diyos. So, pangatlong pagsasalungat natin to sa Diyos, no? Gusto niya tayo ay mapagkumbaba. Pero hindi tayo nagpapakumbaba sa harapan niya. Pero let us be reminded by the verse in Matthew 23:12. Ang sino mang magtataas ng kanyang sarili ay ibababa. At ang sino mang magpapakumbaba sa kanyang sarili ay itataas. So hindi mo pwedeng sabihin nagpapakumbaba ka sa Diyos kung sa kapwa mo ikaw ay nagmamataas. Andun pa rin yung yabang. Alam nyo, pinanganak ang unang kasalanan dahil sa pride, dahil sa yabang. Gusto rin ni Lucifer na makasing level niya ang Diyos. No? Alam mo, ang ganda nga nung meaning ng pangalan ni Lucifer eh. Light. Bright light. Is an angel of light. Kaya nga yung unang temptation niya kay Eva at Adan, kainin niyo yung puno na nasa gitna. Ayan, tingnan niyo, nasa gitna. Andyan ang puno. At pag kinain mo yan, magiging kasing dunong mo ang Diyos. No? Very enticing. But that is what the world offers to us. Enticing, entertainment, fame. No? Makita natin sa social media ngayon, mga content creator. No? Gusto mo maging sikat. Hindi naman po masama magkaroon ng vlog. Pero kung yung kasikatan pumupunta na sa ulo mo, no, nakakagawa ka ng hindi masama dahil doon, at hindi mo na nabibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos, hindi po maganda yun. It's all about fame. It's all about pride, that what you have, no? Kung anong meron ka. At kinakalimutan mo na kung sino yung nagbigay nun, ang ating Diyos. Pagmamataas, yan ang naging downfall ng tao. Yan ang naging downfall ng mga anghel. Pagmamataas, dapat yata talikuran natin yung pagmamataas, no? Kasi pinaalalahan rin tayo sa 1 Peter 5:6, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time, He may exalt you. There's a proper time na i-acknowledge ng Lord yung sarili mo. Hindi mo pwedeng ipagmayabang sarili mo at hindi mo iniisip na mas maganda yung reward ng Diyos sa'yo. Mas maganda yung pagtataas na gagawin niya sa'yo. Hindi yung itataas mo yung sarili sa ibang tao at makakalimutan mo na ang Diyos. Humble yourselves. Kanino? Under the mighty hand of God. Actually, doon tayo dapat nakapaloob. Doon ka sa kanyang makapangyarihang kamay. Kung tayo ay lumabas doon, tayo ay lumalihis ng landas mula doon sa kamay ng makapangyarihan ng Diyos, then hindi na Diyos ang kumikilos nun. Tayo na. At kaya gusto natin na tayo na, kasi gusto nating maging mayabang sa Diyos. Lord, kaya ko to kahit wala ka. Mali. Habang tayo nabubuhay dito sa mundo, dapat tayo may pagpapakumbaba sa sarili. So yun po, no? Yun po yung pangatlong pagsasalungat, kaya hindi bagay. So again, re-recap ko, ang buhay na nasa laman o nasa mundo ay hindi sa Panginoon kasi hindi buo o hindi kumpleto. Pangalawa, kasi hindi bagay. Kapag tayo nasa mundo, hindi natin kaibigan ng Diyos. Siya'y kaaway natin.
Sa second part ng passage natin, ito yung second point natin. Ang buhay na nakay Kristo at hindi sa mundo ay siyang nasa Panginoon. Verses 7 to 10 po. Ito yung magtuturo sa atin kung paano maging kaibigan ng Diyos. Una, verse 7, magpasakop sa Panginoon. Okay, ulitin ko, magpasakop sa Panginoon. James 4:7, submit yourselves therefore to God. Yun yung first part ng verse 7. Resist the devil and he will flee from you. Kasi kapag hindi tayo nagpapasakop sa Diyos, tayo nagpapasakop sa kaaway. Kaya pala kaaway tayo ng Diyos at mahal natin ang mundo kasi ang sumasakop pala sa atin ay ang demonyo. Ang sumasakop pala sa atin ay ang kaaway ng Diyos na si Satanas. Submit yourself therefore to God. At ang pangalawang sentence doon, resist the devil and he will flee from you. No? Sabi po ni Pastor Ayan last week sa message, no, huwag po nating labanan ang pagsubok or temptation. Kundi, takbuhan po natin to. Kasi pag hindi natin lalabanan to, dahil hindi natin kakayanan, mauuwi rin yun sa paggawa ng kasalanan na yun, pag nilabanan natin. Ang effective daw po is to run from temptation. Resist the devil and he will flee from you. Tanggihan natin siya. Pag-pray natin siya, Lord, tulungan niyo po kaming mawala itong temptation na to, lalayo ako dito. Kesa yung lalabanan mo ito sa sarili mong kakayahan. Ipagpasakop nga ninyo, sa Tagalog po ito, ang inyong mga sarili sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at siya ay lalayo sa inyo. Huwag nating labanan ang temptations, takbuhan natin to. Sabi po sa Ephesians 4:27, do not give any opportunity to the devil. Ibig sabihin, ito, sabihin nyo kung yes or no, no? Magbibigay ba ito ng opportunity sa devil? Uuwi ka galing ng trabaho, kakasweldo mo lang, pumunta ka sa beer house. Ano po yun? Giving opportunity or not giving opportunity to the devil? Giving opportunity to the devil. Pero kung uuwi ka, galing sa trabaho, dala mo yung sweldo mo, diretso bahay ka na. Giving opportunity to the devil or not? Not giving opportunity kasi umiwas ka sa kasalanan. Hindi mo ito inalabanan. Hindi ka nasa pinto na, naglaban ka. Lord, ilahin niyo ako, Lord, palabas. Hindi, papasok ako. Kasi lumakad ka pa papunta dun eh. Whereas, kung lumakad ka na sa kanan, dito yung bahay niyo, hindi ka na nagbigay ng opportunity sa devil. Para magkasala ka. Hindi mo nilabanan. Tumakbo ka palayo dun sa kasalanan. So, example lang po yun. Sabi sa 1 Peter 5:8-9, magkaroon kayo ng maayos na pag-iisip at magbantay kayo sapagkat ang dyablo na kaaway ninyo ay parang leon na umaatungal at umaali-aligid na naghahanap kung sino ang malalamon niya. So, galing ka sa trabaho, dala-dala mo ang pera mo. Kapag hindi maayos sa iyong pag-iisip, kapag hindi ka magbabantay, yung dyablo daw aali-aligid. Pwede ka niyang hilahin pa kaliwa at pupunta ka dun sa beer house. Diba? Tapos saka ka maglalaban ngayon. No? Yung kaliwang paa mo nasa loob na. Yung kanang kamay mo nasa labas pa. Mahirap na mag-split. Masakit. Diba? Sumunod ka lang sa direksyon ng Panginoon. Kailangan natin magkaroon ng maayos na pag-iisip, sabi sa 1 Peter 5, at pagbabantay, no? Sapagkat ang dyablo, nag-iintay rin niya ng opportunity. Kaya pag binigyan mo siya ng opportunity, tatambangan ka niya. He will pounce on you. Sabi sa verse 9 ng 1 Peter 5, magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Amen. Yun lang ang gagawin natin. Magpakatatag sa aming pananampalataya at malalabanan natin ang dyablo. Paano tayo magpakatatag?
No? Maging serious tayo sa ating pagbabasa ng kanyang salita. Maging serious tayo sa ating buhay panalangin. Maging serious tayo sa ating fellowship. Maging serious tayo sa pagbibigay, walhati sa Diyos sa lahat ng gagawin natin. At yun ang sinasabi natin ng salita ng Diyos, no? Hindi natin kaya labanan ng diablo. Again, it is again in Christ that we will have sufficiency even in countering the devil. So una po yun, no? Magpasako sa Panginoon. Verse 8a, magpakalapit sa Panginoon. Ano po sinasabi dito sa verse 4:8a? Draw near to God, and He will draw near to you. Magsilapit kayo sa Diyos, at siya ay lalapit sa inyo. Sabi sa Psalm 145:18, the Lord is near to all who call on Him. To all who call on Him in truth. So, kailangan lumalapit tayo sa Panginoon. Nasa atin rin yun kung tayong lalayo. Amen ba yun? When a person is backsliding, you cannot blame God. Or you cannot blame others. You can only blame yourself kapag lumalayo ka na sa Panginoon. Kasi nasa Bible naman lahat yung paglakad sa landas niya eh. Nasa atin lang yun kung tayo bibigay sa kasalanan o temptations, no, na binibigay ng mundo. Kasi yung mundo, we are in this world. Tayo nakatira dito, but we are not of this world. Hindi tayo makamundo. So, kailangan natin lumapit lagi sa Panginoon. Huwag tayong lalayo sa Kanya. Gaya nito, kahit mainit, no? Tayo sama-samang sumasamba. Kasi gusto nating malapit tayo sa Diyos. Gusto natin tayo nasa presensya ng Diyos, no? Presensya ng mga kapwa mananampalataya at sumasamba sa Diyos. Kaysa nasa aircon ka ngayon, no? Papalamig, pero malayo ka sa Diyos. Sample lang po yan. Magsilapot tayo sa Diyos. Gawin natin lagi, let's see to it that we will not go out of the presence of the Lord. Kasi pag lumabas tayo sa presensya niya, delikado. So we have that constant effort and awareness of our presence. Nasaan ba tayo? Dapat nasa presensya tayo ng Diyos. Draw near to God, and He will draw near to you. Kailan hindi lalapit ang Diyos sa iyo? Kapag ikaw ay nasa kasalanan. Again, pag tayo nagkakasala, kaaway natin ang Diyos. Kapag pinagbigyan natin ng kamunduhan, kaaway natin ang Diyos. Kaya lumapit tayo sa Diyos. Kapag tayo nagkasala, humingi tayo ng tawad. Binigyan naman niya tayo ng access sa Kanya eh. 1 John 1:9, no? Kapag tayo nagkasala daw, humingi tayo ng tawad at tapat ang ating Diyos na magpatawad. Kung tayo tunay na humihingi ng tawad o tayo ay tumatalikod sa ating kasalanan. Draw near to God and He will draw near to you. But if you go far from God because of sin, the Lord will not draw near to you. Dahil may kasalanan tayo at hindi bagay, no? Pangatlo, verse 8b hanggang 9, no? Magpakalinis sa Panginoon. Kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang mga kamay. Sa verse 9 naman, sinasabi, magdalamhati kayo, maghinagpis kayo at tumangis kayo. Palitan ninyo ang inyong pagtawa ng pagdadalamhati. Palitan ninyo ang inyong katuwaan ng kalungkutan. Okay? So yung 8b muna. Cleanse your hands, you sinners. Okay? 4:8b po yun. Yung chapter 4, verse 8c, purify your hearts, you double-minded. Okay. Para maging kaibigan tayo ng Panginoon, cleanse your hands, sabi ng Panginoon. Magpakalinis tayo. No? Ano mo sinasabi sa Psalm 24:4? He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully, siya daw yung nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Kung malinis ang iyong kamay. Okay? Si Haring David po, no? Nung siya ay nagkaroon ng pagtataksil, kanyang inagaw si Bathsheba mula kay Uriah.
At si Uriah, pinadala niya sa harap ng army para mapatay sa gera. There was blood in his hands. Okay? There was blood in his hands. Kahit anong gawing offering niya sa Panginoon, kung hindi niya idinulog sa Panginoon yung kadumihan ng kanyang kamay, hindi papansinin ng Panginoon yung kanyang pagpuri, yung kanyang pagsamba, yung kanyang offering, yung kanyang sacrifice. Likewise sa atin rin, ganun din. Kung tayo'y may kasalanan at tayo'y lumalapit sa Diyos, hindi niya papansinin yun kasi may kasalanan tayo eh. Sino ba dito yung pag nagkasala, excited makipag-usap sa Diyos? Hindi. Kasi alam natin, hindi bagay. Hindi bagay ang kamunduhan sa Diyos. He has clean hands and a pure heart. Di ba kanta nga natin to? Give us clean hands, give us pure hearts, let us not lift ourselves to another. So, clean hands, no? Importante sa Panginoon. Bago tayo lumapit sa Kanya, kailangan malinis ang ating kamay. Cleanse your hands, you sinners. Sumunod, purify your hearts, you double-minded. Pag double-minded ka, ang pinapakita mo ay iba dun sa sinasabi mo. That makes you a hypocrite. No? Sinasabi mo, mahal mo ang Diyos, pero galit ka sa kapwa mo. Nagsisinungaling ka. Kasi hindi mo pwedeng mahalin ang Diyos kung ang kapwa mo hindi mo mahal. No? Niloloko mo lang Diyos. Niloloko mo sa sarili mo. So sinabi ng Panginoon yun, purify your hearts. No? Sa Tagalog, kayong mga taong may dalawang pag-iisip, dalisayin ninyo ang inyong mga puso. So it will not be an effective worship to the Lord if you have sinned and you are double-minded. Nagpapakitang tao ka lang. Okay ka sa ibang tao, pero nakikita ng Diyos ang puso. Amen ba yun? Makapagtago ba tayo sa Diyos? Hindi po. Makikita niya lagi yung ginagawa natin, yung iniisip mo, at yung sasabihin mo pa lang. Nagbabalak ka na magpuri sa Diyos, pero may pagbabalak ka ng galit o pagpatay sa isang kapwa. May pagbabalak kang manloloko sa isang kapwa, so sasambahin mo ang Diyos. Hindi po effective yun. Kikita ng Diyos yan eh. Hindi man nakikita ng tao, may dalawang nakakaalam yan. Sino? Ikaw at ang Diyos. Kung niloloko mo siya. Kung ikaw'y napapakitang tao lamang. Ang tendency kasi po ng tao is to be men pleasers, not God pleasers. Yun po sana yung gawin natin, na tayo ay laging nagbibigay luwalhati sa Diyos at hindi sa tao. O uunahin na natin ang Diyos kaysa tao. Mas gugustuhin natin yung palakpak ng Diyos kaysa sa palakpak ng tao. Kasi pag pinalakpakan na tayo ng tao sa Diyos, pinalakpakan na tayo ng tao dito sa mundo, hindi na tayo papalakpakan sa langit. Pero kung iintayin natin yung palakpak ng Diyos sa kung anumang gawin nating kabutihan, yun po yung nakapagbibigay kaluguran sa Kanya. Be God pleaser and not men pleasers. No? Verse 9, ano sinasabi ng verse 9? Ito parang sasabihin nyo, di ba, Kuya Paul, gusto natin maging masaya tayo sa Diyos. But dito, sinusunod natin to. Magdalamhati kayo, maghinagpis kayo at tumangis kayo. Palitan ninyo ang inyong pagtawa at pagdadalamhati. Palitan ninyo ang inyong katuwaan ng kalungkutan. Killjoy ba ang Panginoon natin? Hindi po. Ang tinutukoy pa na ito ng pagdadalamhati ay kapag tayo'y nagkaroon ng kasalanan. Magdalamhati daw tayo. Malungkot tayo. Hindi yung pag nagkasala tayo, wala lang. Pag nagkasala tayo, hindi naman tayo hinihingi ng tawad sa Diyos. Hinahayaan lang natin to. Pag nagkasala po tayo at alam po nating nagkasala tayo, dapat meron po tayong kalungkutan. No? May kalungkutan tayo. Ano pong sinasabi sa 2 Corinthians 7 verse 10 to 11? Ito ay sapagkat ang kapighatian mula sa Diyos, ang tinatawag na holy sadness. Okay? Hindi yung worldly sadness. Holy or
godly sadness. Ito ay sapagkat ang kapighatian mula sa Diyos ay nagdudulot ng pagsisising patungo sa kaligtasan at hindi dapat pagsisihan. So yung palang pag nagkaroon tayo ng godly sadness or godly sorrow na tinatawag, yan po pala yung magdudulot sa atin ng pagkagustong magkaroon ng Savior sa ating buhay. Kasi nagkasala tayo. At kapag tayo nakatanggap na kay Kristo, ganun pa rin. Nandun pa rin yung godly sorrow na every time magkakasala tayo, nalulungkot tayo at gusto nating humingi ng tawad sa Diyos para ang puso natin, ang buhay natin ay maging tama sa Kanya. Kumbaga, hindi tayo magiging panatag o magiging aligaga tayo kapag tayo may kasalanan. Kasi alam natin, we can never please God if we have sin in our lives. So ang kabigatiang mula sa sanlibutan, ito yung kabaliktaran, no? Kabigatiang mula sa Diyos. Ito namang sinasabi sa 2 Corinthians 7:10-11, ang kabigatiang mula sa sanlibutan ay nagdudulot ng kamatayan. Sapagkat narito, ang iyong kabigatiang mula sa Diyos ay nagdulot ng kasigasigan na malinis ninyo ang inyong pangalan. Nagdulot ito ng inyong lubhang pagkagalit, pagkatakot, pananabik, pagsumigasig at paghahangad ng katarungan. Sa lahat ng bagay, pinatunayan ninyong dalisay ang inyong mga sarili sa bagay na ito. So ang gusto ng Panginoon is yung godly sorrow, not worldly sorrow. Pag worldly sorrow, walang pagsisisi. No? Ang kalungkutan natin is hindi yung mga dahil nagkasala tayo. Nalulungkot tayo dahil wala tayo ng ganitong bagay. No? Na-miss ko hindi ko napanood yung concert ni ganyan, ang lungkot mo na. Hindi ko nakita yung artista dumaan, kanina nandun. Hindi ko ba nakita yung artista na yun? Nagkaroon ng sale, sapatos, appliance. Na-miss ko. Hindi mo kasi sinabi sa akin, Tober, na meron palang sale sa Nike. Nanisi ka pa ngayon. Nalulungkot ka sa mga bagay na material. Yun ang worldly sorrow. Nalulungkot ka dahil hindi ikaw ang inibig ng babae. Dalawa kayo nanligaw, ikaw binasted, sinagot yung isa, malungkot ka. Yun ay kapighatiang makamundo. Ang kapighatiang makadiyos ay yung nalungkot ka dahil wala ka sa presensya niya. Dahil ikaw ay walang kaligtasan. Dapat ka malungkot. Dapat ka malungkot kung wala kang kasiguruhan ng kaligtasan. Kasi pag namatay ka mamaya, bukas, sa isang buwan, sa isang taon, at ikay walang kaligtasan dulot ni Jesus, wala nang sisihan, pupunta ka sa impyerno. Pero kung ikaw ay tumanggap kay Jesus, ng tunay at dalisay sa iyong puso, tinanggap mo siya bilang tagapagligtas mo, sapagkat alam mong ikay makasalanan, wala kang kakayahang iligtas ang sarili mo, at ang tanging nakapagbibigay, at ang tanging tao, at Diyos na nakapagbibigay ng kaligtasan, ay tanging si Jesus lamang. At pinaniwalaan mo, naniwala ka sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, naniwala ka siya'y namatay, siya'y nililibing, at nabuhay na muli. Ang pangako ng Panginoon, ikay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, mapapalitan yung kapigatian mong makamundo ng kapigatiang makadiyos dahil ikay nalungkot, dahil ikaw hindi ligtas, at kapag ikay nagkaroon kaligtasan, magdudulot sa iyo ng panghabang buhay o walang hanggang kasiyahan sa presensya ng Diyos. Ito yung pang-apat. So, nakakatatlo na tayong letter M, no? Na gagawin natin para tayo maging kaibigan ng Diyos. Magpasakop sa Panginoon, magpakalapit sa Panginoon, magpakalinis sa Panginoon, at ang huli po sa verse 10, magpakumbaba sa Panginoon. Humble yourself before the Lord, and He will exalt you. Wait for that moment that the Lord Himself will lift you up. Hindi ikaw yung magtatas ng sarili mo. It is not your job to exalt yourself. It is the job of God. No? Siya mismo. Leave it to Him to acknowledge you. Para ikaw ay mapansin. So nalulungkot tayo, another godly sorrow. Hindi ka napansin.
ng kaibigan mo, ng pamilya mo. Sa eskwela, na-snub ka bilang valedictorian, no? Naging ano ka lang, salutatorian, hindi ka valedictorian. Malungkot ka, no? Sa basketball, feeling mo magiging MVP ka ng liga, hindi ikaw ang napili. Malungkot mo. Yun ay mga worldly sorrow, no? Kasi ang inisip natin, yung sarili natin. Ang inisip natin, yung ikatataas ng sarili natin. Ngunit kapag tayo nagpakumbaba sa Diyos, siya mismo ang magtataas sa atin. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Diyos at kayo ay itataas niya. Ano yung pagpapakumbaba? Inamin mong ikay makasalanan. Inamin mong wala kang kakayahang iligtas ang sarili mo. Inamin mong kung wala ang Diyos, wala ka. Inamin mong kung wala ang Diyos, there can never be satisfaction in this world. Inamin mong kaaway ka ng Diyos, ngunit gusto mong maging kaibigan niya. Yan ay pagpapakumbaba sa Diyos. Inamin mong ang Diyos ang iyong lahat-lahat na kalakasan at karunungan. Yan ang pagpapakumbaba sa Diyos. Uunahin mo ang kapwa mo kaysa sa sarili mo, yan ay pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Uunahin mong pagsilbihan. Hindi ka makikipag-away, hindi ka makikipagtalo. Kaya nga yung unang tanong sa atin sa umpisa, ano bang sanhi ng pag-aaway sa mundo? Balik tayo doon sa tanong sa verse 1. Medyo matagal itong pagbabalik. Yan. Scroll up. Yan. Anong tanong? Saan nagmula ang mga pag-aaway at mga paglalaban-laban sa inyo? Dahil hindi tayo nagpapakumbaba sa Diyos. Hindi tayo nagpapakalapit sa Diyos. Hindi tayo nagpapakasakot sa Diyos. At hindi tayo papakalinis sa harap ng Diyos. So sa buhay natin ngayon, no, magtapos po tayo dito sa summary. Sa buhay po natin, siyempre, obvious itong tanong ko, no? Gusto nyo ba kaaway ka ng Diyos o kaibigan niya kayo? Siyempre, gusto natin kaibigan tayo ng Diyos. Kung tayo kaibigan ng Diyos, nanaisin dapat nating una na hindi mamuhay sa laman o sa mundo. Kasi hindi sa Panginoon yun. Kasi pag namuhay tayo sa laman, feeling natin hindi tayo buo. Or hindi lang feeling, talaga hindi tayo buo at hindi tayo kompleto. At katotohanan rin na hindi bagay ang kamunduhan sa Diyos. Kung gusto rin natin maging kaibigan ng Diyos, gawin natin yung gusto niya. No? Ang buhay na naki Kristo at hindi sa mundo ay siyang nasa Panginoon. Magpasakot tayo sa Panginoon, sundin natin ang kalooban niya. No? Sabi sa Ecclesiastes 12:3, ano ba yung pinaka-whole duty of man? That is to fear God and obey His commandments. Kilalanin natin na siya ay Diyos at magpasakop tayo sa kanyang mga kautosan. Sundin natin mga kautosan niya. Pangalawa, magpakalapit tayo sa Panginoon. See to it that all our actions, thoughts, and our words are geared towards God. Na tayo'y hindi lalayo o hindi maglalayo sa atin mula sa Diyos ang ating kilos, ang ating salita, at ang ating gawa. At ating salita. No? Magpakalinis tayo sa Panginoon. Araw-araw na ginawa ng Diyos, humingi tayo ng tawad. Humingi tayo ng kapatawaran sa kasalanan natin. Dahil gusto natin, bago matulog, tayo ay tama sa kanyang puso. At huli, tayo ay magpakumbaba sa Diyos. Huwag tayo magyabang kasi we are His creation, we are created in His own image, our identity is in Christ. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Ating tema, no? 2 months na lang nating tema. Ano ba yung tema natin? Bumalik tayo sa unang pag-ibig natin sa Panginoon. Kapag tayo ay araw-araw na bumabalik at inaalala natin yung unang tumanggap tayo sa Panginoon, yun ay magbibigay sa atin ng katiyakan na siya'y hindi natin kaaway, kundi kaibigan. Salamat sa Panginoon dahil naging compassionate siya sa atin.
kahit naputol na yung relasyon natin sa kasalanan, gusto pa rin niya tayong maging kaibigan. And na-extend niya yun. Kung hindi ka pa kaibigan ng Diyos ngayon, may pagkakataon pa kapatid na tayo maging kaibigan ng Diyos. Balikan natin tong James 4:1-10 sa ating mga private time at makikita natin na gusto talaga ng Diyos tayong maging kaibigan niya kaysa maging kaaway. So tayo manalangin. Manaming Diyos, salamat po sa inyong kapangyarihan na bumangon na muli sa inyong pagkakamatay. At yun ay nagbigay sa amin ng buhay mula sa aming buhay, makasalanan at tsak na kamatayan. Salamat, Panginoon, na nagbibigay kayo ng sufficiency sa amin at kakumpletuhan ng buhay namin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung may mga pagkakataon na inuunahan namin kayo, pinapangunahan namin kayo. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Kami mahina, kayo ang aming kalakasan. Kami po yung mangmang, kayo po ang aming karunungan. Thank you po, Lord, sa mga salita mo na maggagabay sa amin na patuloy na gustuhin na kayong maging kaibigan kaysa maging kaaway. Ito pong aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Wala na lobat. Ayan, praise God for His birthday. And as a reminder, especially that alam natin na Kiss. Ano kiss? Kiss. Susi. Ay, lalo na. Praise God. Hey, wala sa akin, anak. Nasa inyo. Sunday, Oo, namamaikan pa tayo. Hello? 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 so